mamahaling hiyas ni gintong nilkob, ang tanging dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay bigyang pansin. Praise the Lord. So magandang umaga po sa inyo lahat. Today is Wednesday, araw po ng Miyerkules, at tayo po ay nagsasagawa ng MWF Prayer and Meditation. So maraming salamat po, at ngayon ay sumaatin ang pagkapala ng ating Panginoon. Ito nga pala po si Pastor Jimmy, evangelista mula po sa Ciudad de San Pablo City, Life in Christ, na laging bumabati sa bawat isa. Life is amazing, winning is our calling. Napakabuti ng ating Panginoon. Katulad po na sinabi niya sa awit 23, ang Diyos ang aking pastol, hindi ako makukulang. Ako'y kanyang inaakay sa sariwang pastulan. Kaya ngayon, sumaati ng pag-ibig ng Panginoon, at bilang siya ang ating Pangulong Pastor, patuloy niya tayong aakayin sa sariwang pastulan. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Ama naming Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Kami nagpapasalamat, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, kami po'y umaasa at patuloy na dumudulog sa iyo. Katulad ng isang tupa, ito ay tupa mo na pinangungunahan at inaakay mo kami sa sariwang pastulan. Salamat dakilang Diyos, sapagkat ang iyong salita'y buhay. Ang iyong mga pangako ay tapat. Ang iyong mga pangako, Panginoon, ay nananatiling naroon. Kaya dakilang Diyos, sino man ngayong oras na ito ang nanonood ng live, maging sa replay o sa audio, Lord God, sa Spotify, at maging sa podcast, dalangin ko, Panginoon, patuloy na samahan mo ang bawat isa. Anuman ang personal na pangailangan, Panginoon, ang dalangin ko, buksan mo ang bintana ng kalangitan. Patuloy na maranasan, O Diyos, ng bawat isa, ang pagkalinga, ang pagpapala, at ang kagalingan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikay may pangako sa bawat isa, sa sino man dumudulog sa iyo sa bawat umaga. Ipinaparanas mo, Panginoon, ang iyong mga pangako. O Diyos, sa amin po, na ngayon ay modified general community quarantine, ang dalay ko sa bawat tahanan ay ingatan mo. Sa bawat nagtatrabaho ay patuloy bigyan ng proteksyon. Salamat dakilang Diyos, at patuloy naming itinataas ang sino mang nanonood ngayon, kapatid, kung saan ka man naroon, sumayo pagpapala ng Panginoon. Anumang dalangin at anumang nais mo sa buhay, dalangin ko, Panginoon, dalangin ko sa Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang kanyang probisyon, ang kanyang pagpapala ay sumayo. Hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos. Kaya, ang kinin natin sa bawat araw, ang kanyang pangako, no, ibabangon tayo sa sino man may sakit karamdaman, ikaw man ay may hinihintay na panalangin, ang kinin mo ito. Katulad ng ating sinisiris ngayon, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng tipanan. Amen? So, Lord, ito po yung lalapit namin sa iyo, at patuloy namin dinudulog, maging aming presidente, ang aming gobernador, ang aming mayor sa Ciudad de San Pablo City. Salamat dakilang Diyos. Ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Napakabuti ng ating Panginoon. No, maraming salamat po sa nagme-message ng inyong mga prayer requests. Inaangkin natin lagi ang tinatawag na kasagutan. Amen? So, ako po ay nagpapasalamat. Ito nga pala po live natin, ito po ay nakapublic. Kasi ang sabi po nung isang IT ay hindi may share ang ating pong live kung hindi nakapublic. Pag ito ay nasa friend ko lang. So, ang ibig sabihin, lahat po ay nakakapanood.
Kaya ito napapanood po ng mga unbeliever, napapanood ng mga Christian. Kaya tayo po'y nakakain ng salita ng Diyos. No? At especially sa Life in Christ. Maraming salamat at patuloy tayo nagsasama-sama. Doon naman sa mga hindi po sa Life in Christ, may church kayo. Alam nyo, bago kayo makinig sa aking online, makinig kayo sa inyong pastor kung siya man ay mayroon pong live. No? Makinig kayo sapagkat sabi nga ay ang tupa nakikilala ang kanyang pastor. Amen? So yun, kaya kung tayo po ay attendees na isang church na napapagawi po dito sa online kahit sa replay. No? Kung ang inyong pastor ay mayroon po online, ay makinig po kayo doon at manood kayo. Amen? Ito po'y dagdag kaalaman lamang. Amen? Dagdag kaalaman lamang. Kaya yun. Kaya ito ay naka-public viewing. So maraming salamat. Tayo nagpapasalamat, Lord. Kagabi ay nagkaroon po kami ng sa United Pastor Council. No? Hindi po naging hadlang. Ay nagkaroon po kami ng online meeting ng United Pastor Council sa pangunguna po ng aming chairman si Kuya Philip Flores. So, praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Praise God, praise God, praise God. So, binabati ko rin at patuloy na dinideklara ang kabutihan ng Diyos sa mga taga Macau. So, amen. Sa pangunguna po ng aming pastora doon. Ang pastora po si Pastor Roret Odani, ang asawa po ng ating missionary pastor na si Pastor Alfred Odani. So magandang umaga sa inyo lahat. Salamat, no? Na isasama nyo kami sa mga prayers, sa mga araw-araw natin. So maraming salamat at ating mga kaibigan din, no, sa iba. So sa Laguna for Jesus Movement, sa mga estudyante ng World Holiness Bible College, magandang umaga sa inyo lahat. So yung assignment natin, sabi niyo sa akin at naroon ang ating pag-aaral ay patuloy na lumaki. Ipag-pray natin ang ating third semester. Ipag-pray natin ang ating third semester. So, magandang umaga. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So, anong Sunday ay nagkaroon na po ng Sunday service face-to-face sa church. Tayo po ay nagbigay ng anunsyo po ang gobyerno na modified general community. Yung 50% pong yun ay depende pala yung sa lugar. Depende sa lugar. Kaya ang akin pong dinisisyonan, ang magiging audience nung nakaraang Sunday ay ang lahat ng community pastor, lahat ng ministry head, at lahat ng core and Bible study coordinator. So sa lahat po ng coordinator, no, ang community pastor ay naandiyan sa Sunday. Ganun pa rin po. Hindi pa po natin inaalaw ang talagang response ng congregation. No? Ang akin lang pong inalaw ay dahil naman ay kalimitan din naman ay senior. No? Kaya yun. Sa Sunday, lahat ng community pastor, no, at ang inyong coordinator, sabihan nyo na dumalo. At yung mga ministry head, sabihin nyo doon sa kornyo, kasama silang dadalo. Ano-ano ba yung ministeryo? Ano naman natin yung bawat ministry? Magkita-kita tayo sa Sunday. Praise God. So magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo dadako ngayon sa meditation and we are so happy. Praise God, praise God. So nagpapasalamat din ako. Ang aking mahal na ina ay nasa amin ngayon, nagbabakasyon. Kinaon ko siya. At ayun, maraming salamat sa mga nag-pray. My mother is now totally recovered. Siya po'y na-stroke. No, pero ilang taon na lumilipas. Purihin ng Panginoon. Naka-recover siya, kaya nai-enjoy niya. Kaya sabi ko, kayo pumunta kayo San Pablo. Sinundo ko, nandito ngayon. Salamat sa Diyos sa mga nag-pray, sa mga kamag-anak na nag-pray, sa aking mother, sa aming mother. Salamat. Okay. O yun na, nakikipagkwentuhan sa labas. Okay, tayo pinadako ngayon sa ating series ng ating pong meditation. Ang aking tinatalakay is about the covenant. No? Covenant. Ano ba ang covenant? Ito po ay tipanan. Alam niyo ba, God initiated the covenant? Ang Diyos mismo ang nagsagawa ng tipanan ito sa atin. So, ngayon, ang ating tatalakayin ay ang tinatawag na vertical or downward covenant. Noong nakaraang pong Lunes, ang ating pong tinalakay ay horizontal
no? Horizontal covenant o human, no? Yung tipanan ng tao sa tao. Ngayon naman ang ating pag-uusapan ay tipanan ng Diyos sa atin, no? Kaya ang Diyos ay nakipagtipan sa ating mga ninuno. At babalikan lang natin kaunti, no? Ilang minuto lang naman ito. Nung Monday ay aking binigyan ng example ang tipanan ng Diyos, no? Ang tipanan ng tao sa tao. Si Solomon, si Hiram, no? Nung nagpagawa ng templo, talagang grabe, extravagance ang suporta ni Hiram kay Solomon bilang kanyang katipan na magkaibigan. Pagkatapos ay si Jonathan at si David. Pagkatapos ay si Joshua at ang lahat ng mga elders ng Israel. Nakipagtipan din sila dahil meron silang misyon na gagawin. Alam niyo, sa leadership, sa ministry, ano ang basihan po ng ating paglilingkod? It is not a commitment. I am committed to you and you are committed to me and I will support the church, I will support the ministry. And that is okay. Pero ang isang pundasyon na napakahalaga, tayo naglilingkod sa Panginoon, ikaw man ay nasa iyong iglesia, ikaw may leader sa inyong church, ang basihan ng iyong paglilingkod ay may tipanan kayong mga mananampalataya. Kaya noong nakaraan nga, ay kausap ko isang bishop ng Laguna na talagang na-bless ako sa testimony niya na kahit dumadaan daw ng pandemic, dire-diretso ang kanilang operation, dire-diretso ang kanilang gawain, siyempre alam niyo mga gastusin. Alam niyo, na-bless ako sa kanya, sinabi, alam mo, Bishop, ako at aking mga leader ay may tipanan kami. No, may tipanan. May covenant kami na anuman ang mangyari ay tuloy-tuloy na maglilingkod, tuloy-tuloy na susuportahan ang pinasimulan ng Diyos. Kaya yon. Kaya nung nung ako umuwi, ginawa ko ng katuruan. Kaya ito ang sinisiris natin na yung tipanan ng Diyos. Amen? So, noong Lunes, tipanan ng tao sa tao. Ngayon naman, ay tipanan ng Diyos sa tao. Babalikan lang natin. Praise God. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God, praise God. So, dito po sinabi ng Bible sa Genesis 17, verse 9 to 10. Meron po sinabi ang Bible dito. Aklat po ng Genesis, kapitulo 17. And God said to Abraham, Thou shalt keep my commandment, my covenant. Therefore, thou and thy seed after thee in their generation. This is my covenant, which ye shall keep between me and you, and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised. Ito yung tipanan ng Diyos sa ating ninunong si Abraham. Nang sabi ng Bible, I make a covenant between you and me. Kaya ang ibig sabihin, mga kapatid, and God initiated the covenant. No? Kaya makikita natin ang Panginoon ang patuloy na nagsagawa ng tipanan ito sa ating ninuno. At ang sabi ng Bible, makinig po kayo, ang sabi ng Bible sa verse 10, This is my covenant which ye shall keep between me and you and thy seed after thee. So, ang ibig sabihin, through generation and generation, that covenant is still covenant. Ang tipan ng Panginoon na binigay sa ating ninuno ay mananatili, ito'y dadaloy sa atin at sa ating mga descendant. Kaya, meron po tinatawag na 4 stages ng tinatawag na manifestation of blessing and manifestation of God's covenant. Ang ibig sabihin, yung una, ika-4 na salinlahi ay dumadaloy ang lahat ng tinatawag na pangako ng Panginoon. Alam nyo, maging sa pisikal, kasi meron po akong kilala na yung kanyang anak ay parang Chinese, hindi naman Chinese yung mga magulang. Alam nyo, nung kami nagkukwentuhan, ang sabi, may ninuno kami na Chinese. Purong Chinese ang lola namin doon sa naunang ninuno. So, ang ibig sabihin, dumaloy. No? Dumaloy. Yung una, ikalawa, ikatlo, ika-4 na salinlahi. Ang ibig sabihin, ito ay dumadaloy. Ako, personally, ako hindi naman marunong sa music, na tumutugtog ako ng gitara. Pero, nakita ko yung ninuno ng aking mga magulang at ninuno ng aking asawa, dumaloy yung musika. Amen? Kasi, sabi,
Yung pong biyanang ko, kamag-anak si Eddie Pellegrina. Kami naman ay kamag-anak namin si Homer Flores, yung naging direktor ng Itbulaga sa music. So dumaloy. Kaya mula doon sa tatay ko, doon sa tsuhin, sa tatay ko, sa akin, at sa aking anak. So ikaapat na salilahi. Kaya ang mga anak ko halos lahat marunong tumugtog, marunong umawit, no? At hindi lang yon, kundi na-enhance pa ng spirit ng Panginoon. Kaya mula doon sa gift ay naging gifted at naging anointed. Kaya makikita natin, mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin ito. Kasi mayroong God's given covenant na ating nararanasan ngayon, pwede natin angkinin ang tipanan ito. Amen? At ang tipanan ito. Kaya dito, tutuloy ko po ang aking pagbasa sa Genesis 17:7. I will establish my covenant. Sabihin natin, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you. So sinabi ng Bible na talagang God will establish it. No? Talagang patuloy na nilelevel up ng Panginoon at tinatawag na tipanan. At naalala ko, alam niyo, sa history, bilang pagtitibay ng tipanan ng Diyos sa kanyang tinipan, sa ating ninuno, alam niyo, ang pagkapatunay ay nung panahon ni Abraham ay ihahandog si Isaac bilang pagkapatunay ng tipanan ng Diyos. Pero alam naman natin, hindi natuloy. Kaya ano nangyari? Kaya ang unang tipanan ay, ito ay pinagtibay ng dugo ng hayop. No, dapat si Isaac ang, di ba? Dapat si Isaac ang ihahandog, pero hindi naman natuloy. So yun ang unang tipan ng Diyos kay Abraham. Kaya ito ay pinagtibay ng dugo ng hayop. Pero sabi nga ng Bible, according to this, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you, and God, your descendant after you, for the generation to come. So, yung generation to come, to be your God and God of your descendant after you. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, yung tipanan ng Diyos sa ating nununo, we are part of the descendant and descendant after you. Ang ibig sabihin ako, hindi pa ako nagkakaanak, may tipanan ang Diyos sa aking apo. No? Amen? Bagamat wala pang asawa ang aking mga anak. Pero dito, ang sabi ng Bible, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendant after you for the generation to come. Kaya God is a God of generation and God is a God of covenant, amen, between God and you and your descendant and the descendant after you. Kaya yung mga darating pansalinlahi, kaya God will establish that covenant. He is not only a God of promise, the promise-keeping God. Remember this, God is a covenant-keeping God. Kaya dito sa aking pagwawakas, nais ko nabasahin yung sinabi ng Bible na God will establish His covenant with you and me. Na noong unang panahon, ito ay pinagtibay ng dugo ng hayop. Pero ngayon, ito, makinig ka. Ang sabi ng unang Korinto 11:25, in the same way, after supper, He took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. So God will establish through from the blood of the ram going to the blood of the lamb. God will establish it. And even Jesus Christ, the very word of this, from this is, this cup is the new covenant in my blood, for this whatever you drink it in remembrance of me. So God will establish that kind of covenant between God. Amen. At ito ay ano? Ang Panginoong Hesus. Yung dugo ng Panginoong Hesus ang new covenant. Kung unang panahon, the time of Abraham, the time of the New Testament, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. And every people believing God na hindi pinabayaan ng Diyos because merong pong covenant o tipanan ng Diyos sa ating ninuno. And praise God, mas mapalad tayo ngayon. Bakit? God will establish that kind of covenant by the shedding of the blood of the Lamb. Yung dugo ng Panginoon ang tumigis mismo upang i-establish at dalisayin pa ang tipanan ng Diyos. Kung ang mga Israelita noon ay hindi pinabayaan ng Panginoon because of that covenant through the blood of the Ram,
and through Abraham, na pinagpala ng Diyos, hindi pababayaan ang kanyang lahi at ang susunod na sa kanyang lahi. And God established it through Jesus Christ, the blood of Jesus. Kaya sa ating nararanasan ngayon, let us revisit. Lagi natin ipaalala sa Panginoon, Lord, you have a covenant. May tipanan ka sa amin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. And God is still alive. Kaya dito, meron lang po akong ilang provision. God's provision doon sa new covenant through the blood of Jesus. Meron po provision yon. At babasahin ko na lamang po. Ang unang-una, yung tinatawag na power. Sabihin nga natin power. And authority. Kaya sinishare nga ni Mrs. sa akin, no? Kasi every morning yan, nakikinig kay Josh Mayer sa kanyang YouTube. No? Tuntua naman ako. Kaya ako tuntua. Kahit sa Life in Christ, makinig kayo ng mga YouTube na Christian. Yung nga lang, full gospel, makinig kayo. Kasi, alam niyo, bilang inyong pastor, hindi naman kayo kayang isustain lagi. Amen? Katulad ng isang bahay. Ito, bahay. Hindi lang naman hard carpenter ang gumawa nito. May marunong sa cabinet, may marunong sa palitada, may marunong sa bakal, may marunong sa kahoy, na buong bahay. Ganun ang pananampalataya. Amen? May mga sangkap ng guro, may mga sangkap ng apostol, may mga sangkap ng propeta, may mga sangkap ng pastor. Amen? Pero ang paalala lang, dapat kilala mo pastor mo. Kahit ikimakinig. Kaya tama naman. Amen po ba? Kaya napakahalaga nung. Kaya dito makikita natin, ay in the last day, dapat natin maunawaan yung provision. No? Ano ba ang tipanan ng Diyos sa akin? Ano bang matatanggap ko? At ano ang tinanggap ko doon sa tinatawag na provision? Kaya, nung isinishare ni Mrs. yung teaching ni Josh Mayer, na-bless ako. Ang sabing ganon, hindi lang power ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, kundi authority. O, di ba? Sangkap yan ng tipanan ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus sa magitan ng kanyang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang kapangyarihan, kundi autoridad. Kasi ang sabi nga ang demonyo may power, pero walang authority. Amen? Only God. Kaya yun ay binigay sa iyo sa akin. That is the provision of the new covenant through the blood. Ikalawa, miracles. No? Miracles. Yung mga himala ng Panginoon ay patuloy na nangyayari. Kaya tanggapin lagi natin ang kada umagang himala ng Diyos. Tanggapin natin lagi ang himala ng Panginoon araw-araw. Amen? Amen po ba? At ikatlo, healing. Ang Diyos ay patuloy na nagpapagaling sa magitan ng kanyang dugo. At yung goodness and prosperity. Kaya sa atin mga kapatid, yung tipanang ibinigay ng Diyos sa bawat isa ay napakahalaga. Kaya yung tipanan lagi nating aangkinin, tipanan na lagi po nating ipapaalala sa ating Diyos na buhay. Kaya ngayong umaga, sa ating pananalangin, napakahalaga na maunawaan natin ang tipanan ng Diyos na ibinigay sa iyo at sa akin. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Siya yung Diyos na nakipagtipan sa iyo noon. Siya rin ang Diyos na nakikipagtipan sa iyo ngayon. At ang probisyon ay kapangyarihan, kagalingan, pagpapala, himala na napakahalaga. Tayo po'y manalangin. Ama namin banal, maraming salamat sa umagang ito. Aming ginugunita at patuloy po namin inaalala ang tipanan mo sa bawat isa. Ang dalangin ko, O Diyos, saan man naroon ang iyong mga anak, I pray and we pray today, this morning, that the provision of your covenant, the new covenant, the everlasting covenant, is always present today, Lord. Kaya sino ka man na nakikinig na ngayon, you have a provision to come to the Lord, to the throne of grace of God, and you will receive power, authority, miracles in the name of Jesus. Patuloy mong mararanasan ng himala, patuloy mong mararanasan ng kagalingan, patuloy mararanasan ng provision and access and even prosperity every day. Because God will establish His covenant between you and me. Ang sabi ng Bible, kaya tanggapin mo ang provision ng tipanan ng Diyos sa iyo. At mula ngayon, lagi mong alalahanin, ang Diyos na nakipagtipan kay Abraham ay Diyos natin ngayon. Amen. Kaya napakahalaga yun.
Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Amen. So, praise God. Natapos muli ang ating pong pananalangin at pagbubulay. Kaya maraming salamat sa inyo. Ito po si Pastor Jimmy na nagsasabi, life is amazing. Winning is our calling. God bless us all. God bless you. God bless you. Pagka ng Diyos natin, Diyos na bagay.